iyo, aming mga giliw na panauhin. Sa mundong puno ng ingay, problema at kawalan ng pag-asa, may mga tinig na pilit tumitindig upang magpahayag ng katotohanan ng Diyos. Isa sa kanila ay ang mga kababaihan, mga inang nagdarasal para sa kanilang pamilya, mga dalagang may pangarap, ngunit inuuna ang paglilingkod, at mga estudyanteng hindi nahihiyang ipahayag ang pananampalataya sa gitna ng tukso at pangmamaliit. Ngunit madalas, may mga tanong at pintas. Babae ka lang, kaya mo ba talaga? Sa likod ng ngiti, marami ang nakararanas ng diskriminasyon, pang-aapi at kawalan ng halaga. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, may mga babaeng hindi sumusuko, mga babaeng pinipiling sundin ang tawag ng Diyos kaysa ang kaginawahan ng mundo. Ngayong gabi, makikilala natin ang isang tulad nila, isang babaeng mangangaral na hindi pinili ang katahimikan ng buhay, kundi ang bukas na espasyo ng lansangan upang marinig ng mas marami ang mabuting balita ng kaligtasan, isang tinig na nagdadala ng pag-ibig, pag-asa at liwanag mula kay Kristo. Mga kaibigan, ang ating bansa ay dumaraan sa matinding pagsubok. Mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho, karahasan at marami ang nawawalan ng pag-asa. Ngunit ang salita ng Diyos ay nagsasabing may pag-asa sa Kanya. Kaya't ako'y nandito hindi para makipagtalo sa inyo, kundi para ipahayag ang mabuting balita na may Diyos na nagmamahal, nagliligtas at nagbibigay ng bagong simula. Totoo yan. Estudyante ako. Pero halos hindi ko alam kung matatapos ko pa ang pag-aaral ko. Ang nanay ko ay nagtitinda lang. Pero kulang pa rin para sa pang-tuition ko. Minsan nga, naiisip ko, parang wala nang patutunguhan ng buhay ko. Pero nung marinig ko ang sinabi mo, parang may pag-asa. Parang sinasabi ng Diyos na hindi pa huli ang lahat. Pero bakit dito ka nangangaral sa park? Hindi ba mas madali kung sa bahay ka na lang? O sa loob ng simbahan? Oo nga, tama. Babae ka lang. Imbis na maglaba o magluto ka, nandito ka pa't nangangaral. Kung gusto mong maglingkod, yung madadali na lang. Bakit ka pa magsasalita dito kung hindi ka naman pakikinggan? Oo, babae ako. Oo, mas madali sanang manatili sa bahay. Pero tinawag ako ng Diyos para iparating ang kanyang salita. Dito mismo, kung saan maraming tao ang nangangailangan ng pag-asa. Hindi ako nangangaral para sumikat. Ginagawa ko ito para maraming tao makakilala sa Diyos upang magkaroon sila ng tunay na pag-asa at kaligtasan ng kanilang kaluluwa. At ako mismo ang patunay na kailangan nating marinig yan. Dahil maraming kabataan ang nawawalan ng direksyon. Pero dahil sa salita ng Diyos, nagkaroon ako ng pag-asa. May dahilan pa pala para lumaban ako sa hamon ng buhay. Siguro nga, mas matapang pa ang ginagawa mo kaysa sa iniisip naming madali lang. Pasensya ka na. Panginoon, gamitin mo ako upang maging tinig mo. Naway marami ang makakilala sa iyo at makatanggap ng pag-asa at kaligtasan. Kahit babae ako, alam ko nakakasangkapanin at sasamahan mo ako.
mula sa kanyang kwento, tayo'y dadalhin sa isang mas dakilang kwento, ang kwento ni Esther. Hindi lamang siya isang reyna ng Persia. Siya ay isang dalagang may mababang loob, ngunit sa oras ng panganib, tumindig ng may tapang. Isang babae na hindi natakot magsalita kahit maaari siyang mamatay. Isang babaeng ginamit ng Diyos upang iligtas ang kanyang bayan mula sa tiyak na kapahamakan. Gaya ng sinasabi sa aklat ng Esther, Kapitulo 4, talatang 14, sa mas payak na pananalita, kung mananahimik ka ngayon, may ibang paraan ng Diyos para iligtas ang kanyang bayan. Ngunit kung bakit ka inilagay ng Diyos sa posisyon na ito, ay dahil siya mismo ang nagtakda sa iyo para mangyari ang kanyang kalooban. Mga kapatid, buksan natin ang ating puso at damdamin at hayaan ang ating pananampalataya ay muling mag-alab habang ating sinasaksihan ang kwento ni Esther. Ang kwento ng isang babaeng matapang, mapagpakumbaba, at pinili ng Diyos para sa kanyang dakilang layunin. At ang pagsasadulang ito ay buong pusong inihahandog ng Pentecostal Missionary Church of Christ Portwatch Batasan Theatrical Production sa pagdiriwang ng ating ika-32 anibersaryo, isang patunay ng katapatan at kabutihan ng Diyos sa kanyang bayan. Pinuno at aming mga bisita mula sa 127 lalawigan ng aking kaharian. Magsaya tayo! Ang aking kapangyarihan ay walang hanggan! Walang hangin na kapulot mo, mahal na aswero. Ano ang silbi ng kakistahan kung hindi natin ipapakita ang pinakamagandang kayamanan ng hari? Dalhin si Reyna Basti. Suot ang kanyang korona upang makita ng lahat ang kanyang kagandahan. Kaya bagay na bagay sa iyong pagiging reyna ng Persia. Maganda na, matalino pa. Oo nga, mahal na Reyna. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit ang mga kalalakihan ay nahuhumaling sa iyong kagandahan. Ay naku, tumigil na nga kayo sa mga matatamis yung salita. O siya, halina't ituloy na natin ang ating pagkain. Mahal na Reyna,
Iniutos ng hari na lumapit ka sa bulwagan. Suot ang iyong koronang ginto upang ipakita sa lahat ang iyong kagandahan. Ano? Isusuot ko pa ang aking korona at ihaharap niyo lamang ako sa mga lalaking lasing? Hindi ako papayag. Ako'y isang reyna at hindi palabas lang. Sabihin mo sa hari na hindi ako darating. Mahal na hari, tumanggi ang mahal na reyna sa inyong utos. Ano ang ibig sabihin nito? Ako'y nilabas naman sa harap ng aking mga pinuno. Ano ang dapat gawin sa isang reyna na sumuway sa utos ng hari? Ay, hari, tapos na nga ni Basti, hindi lamang laban sa'yo. Hindi laban sa lahat ng lalaki sa kaharian. Kapag nalaman ito ng mga kababaihan, hindi na nila ikatalang ang kanilang mga asawa. Oo nga, tama. Kailangan igalang ng mga kababaihan ang kanilang mga asawa. Pinagkala na si Basti ay hindi naman nakaharap bilang reyna. Pumili ka na mas karapat-dapat kesa sa kanya. Gawin yan! Magmula ngayon, si Basti ay hindi na isang reyna! Esther, pamangkin ko, may ipinalabas na utos ng hari. Naghahanap siya ng bagong reyna. Ang lahat ng pinakamagandang babae sa buong kaharian ay pinatatawag sa palasyo. Ako, Teo? Ngunit, isa lamang akong ulila. Wala akong karanyaan, ni hindi ako kabilang sa mga maharlika. Anak, minsan ginagamit ng Diyos ang mga bagay na tila maliit para sa kanyang dakilang layunin. Tandaan mo, huwag mong ipahayag na ikaw ay isang Hudyo. Sumunod ka lamang at magtiwala sa Diyos. Kayo'y dinala rito upang pumili ng bagong reyna. Bawat isa ay bibigyan ng panahon para sa pagpapaganda, pagkain at alaga. Ngunit tandaan, ang makalulugod sa hari ang siyang pipiliin. May kakaiba sa dalagang ito. May kababaang loob at ganda na hindi lang panlabas. Bigyan siya ng pinakamasarap at masustansya na pagkain at mahuhusay na tagapaglingkod na agapay sa kanya. At siya ilagay sa pinakamagandang silid. Bakit ang espesyal ng babae niyo?
Kararating lang niya pero agad siyang pinaglalaanan ng pinakamaganda at pinakamasarap na pagkain. Oo nga, tignan mo. May mga piling tagapaglingkod pa siya. Hindi ba sabay-sabay lang tayong dinala rito? Pero tignan nyo, kahit tahimik lang siya, may kakaiba sa kanyang anyo. Para bang may tagil siya na hindi matutumbasan ng alahas o magarang gabi. Sino siya? Mahalari, siya po ay si Esther, mula sa lungsod ng Susa. Sa lahat ng aking nakita, walang ihigit sa kanyang kagandahan. Mabuhay ang bagong reyna!
At si Esther ay naging reyna ng Persia. Hindi pa niya alam, ngunit ang Diyos ay may dakilang plano sa kanyang buhay. Samantalang sa loob ng palasyo, patuloy na naghahanap ang hari ng mga tao makatutulong sa kanya upang patatagin ang kanyang kaharian. Sa paningin ng lahat, si Haman ay isang taong maimpluwensya, mahusay magsalita at marunong magpakitang takot sa hari. Dahil dito, nagtiwala ang hari at itinaas siya sa pinakamataas na katungkulan, higit pa sa lahat ng mga prinsipe at mga tagapamahala. Ngunit ang puso ni Haman ay hindi busilak. Ang kapangyarihan ay nagpaalab ng kanyang kayamanan at ginamit niya ito hindi para maglingkod ng tapat, kundi para sa pansarili niyang kapakinabangan at laban sa mga taong kanyang pinamumuhian. Mula ngayon, si Haman ay tataas sa lahat ng mga pinuno. Siya ay magiging higit sa kanila at lahat ay luluhod sa kanya. Sa wakas, ako'y makapangyarihan na. Luluhod sa akin ang lahat ng tao. Ikaw, bakit hindi ka lumunod sa ako? Ako'y isang Hudyo. Ako'y luluhod lamang sa Diyos na buhay. Hindi sapat ang aking kapangyarihan kung may isang tulad ni Mardoqueo na hindi yumuyuko sa akin. Ngunit, hindi lamang siya ang parurusahan ko. Lilipulin ko ang buong lahi niya, ang mga Hudyo. Kung gayon, mahal kong Haman, kausapin mo ang hari. Gawin itong batas upang walang makatakas. Oo, itatakda ko ang kanilang kapalaran, ang araw ng kanilang pagkalipon. Mahal na hari, may isang lahi ng mga tao na nakakalat sa iyong kaharian. Iba ang kanilang batas at hindi sila sumusunod sa iyong mga kautusan. Kung ipahihintulot mo, sila'y aking lilipulin. Kung gayon, gamitin mo ang aking singsing at tuparin mo ang iyong nais.
sa Mardoqueo na yan. Ngunit darating ang araw ng paghihiganti ang taong ito at lahat ng Hudyo ay mamamatay. Naglatag ako ng bitang para lang kay Mardoqueo. Bukas ang balita ng aking tagumpay ay sisikat sa bayan. Si Haman ang dakila sa akin, walang makapapatay sa aking kapangyarihan. Lahat sila ay buluhod at magbubugay, maliban lamang sa Mardoqueo na yan. Na yan. Tandaan mo ito, Mardoqueo. Hindi lilipas ang dahil ito. Ikaw at ang lahat ng mga Hudyo ay mamamatay. At lumabas ang utos sa lahat ng lalawigan ng Persya na sa itinakdang araw, ang lahat ng mga Hudyo ay lilipunin. Ngunit ang hindi nalalaman ni Haman na ang Diyos ay may nakahandang plano at tugon sa kanyang bayan. Kaawa-awang bayan ng Diyos! Tayo'y lilipunin! Patawarin mo kami, Panginoon! Mahal na Reyna, si Mardoqueo ay nasa tarangkahan ng palasyo, nakasuot ng sako at abo, at siya ay tumatangis na malakas. Ano ang nangyayari? Bigyan siya ng bagong kasuotan. Hindi siya maaaring manatili sa ganyang anyo sa tarangkahan. Sabihin mo kay Esther, ang hari ay nag-utos na lipunin ang lahat ng mga Hudyo. Huwag siyang manahimik. Kailangan niyang umarap sa hari at mamagitan para sa ating bayan. Mahal na Reyna, tumanggi siyang magpalit ng kanyang kasuotan. Hinihiling niya na malaman mo ang dahilan ng kanyang palagoy. Paano ko magagawa yun? Alam mo, sino mang lumapit sa hari na hindi pinapatawag ay papatayin. Maliban kung iabot niya ang gintong sentro. At ako, 30 araw na ako hindi pinapatawag ng hari. Sabihin mo kay Esther, huwag niyang isipin na siya ay makakaligtas dahil siya ay nasa palasyo. Kung siya ay mananahimik, siya at ang kanyang angkan ay mapapahamak. At sinong nakakaalam, baka para sa ganitong layunin, kaya siya ginawang reyna. Sabihin mo kay Mardoqueo, ipunin lahat ng mga Hudyo sa Susa. Mag-ayuno kayo para sa akin. 3 araw at 3 gabi. Huwag kumain o uminuman. At
ako, ang aking mga lingkod ay gagawin din niyo. Pagkatapos, lalapit ako sa hari, kahit labag sa kanyang kautusan. Kung ako'y mapapahamak, kung mamatay man ako, mamamatay ako. At si Esther ay nagpasya. Ilalagay niya ang kanyang buhay sa panganib para sa bayan ng Diyos. Hindi niya ipinakita ang kanyang takot, ni panganib ng kamatayan,
kundi sa dakilang layunin ng Panginoon. Sa kanyang puso, umaalingaw ang mga salitang, Diyos ang bahala. At nang matapos ang 3 araw ng pag-aayuno, si Esther ay lumapit sa hari. Kahit hindi siya nito ipinatatawag, kahit pa siya ay nasa limit ng kamatayan, isa lamang ang hawak niya, ang tiwala sa Diyos na siyang may kapangyarihang bumago ng puso ng hari. Esther, Reyna ko, bakit ka na pa rito? Ano ang nais mo? Mahal na hari, kung ikalulugod mo, dumalo ka bukas sa isang piging na aking ihahanda para sa iyo. At isama mo si Haman. Doon ay sasabihin ko ang aking kahilingan. Isang piging? Para sa akin? Oo, mahal na hari. Lingkod! Magpadali ka! Sabihan si Haman. Masusunod, mahal na hari. Ipinararating ng mahal na hari na sumama siya sa piging na ihahanda ni Reyna Esther. Piging? Iniimbitahan ako ng mahal na hari at Reynang Esther. Kung gayon, asahan nila ang aking pagdalo. At si Esther ay naghintay ng tamang oras upang ilandad ang lihim, matyaga, maingat, at puspos ng pananalig na ang Diyos ang maghahanda ng lahat. Ngunit si Haman, sa halip na magpakumbaba, ay lalong naging mayabang at nag-isip ng masamang balak kay Mardukeo. Isang balak na hindi niya alam ay siya rin magdadala sa kanyang sariling kapahamakan. Samantalang ng gabing yaon, hindi makatulog ang hari. Kaya ipinabasa niya ang aklat ng alaala ng kaharian. At doon muling natuklasan ang ginawa ni Mardukeo na pagliligtas sa buhay ng hari. Isang banal na pagkakataon, isang alaala na pinangyari ng Diyos upang baguhin ang kapalaran ng kanyang bayan. Mahal na hari, narito sa tala si Mardukeo ang nagsumbong sa pagtatangka ng 2 panday na nagbalak na patayin ka. Ano ang gantimpalang ibinigay sa kanya? Wala pa, mahal na hari. Wala pang anumang gantimpalang ibinibigay kay Mardukeo. At bakit? Hindi yan mahari.
Hindi maaaring hindi siya gantimpalaan. Kailangan siyang parangalan. Pinulong Haman, narito na po ang kita dyan na ginawa ko ayon sa inyong utos. Minamahal mong Haman. Ito na ang hinihintay mong pagkakataon. Mabuti na gawa agad ng iyong lingkod ang bitayan. Kapag namatay si Mardocheo, lalo kang tatanyag sa buong kaharian. Sa wakas, bukas, si Mardocheo ay ibibitin dito. Makikita ng lahat ang kaparusahan ng lumalaban kay Haman. Haman, sabihin mo, ano ang nararapat gawin sa isang taong kinalulugdan ng hari? O hari, para sa tao ito, ipasuot sa kanya ang inyong kasuotan. At habang siya ay lula ng iyong kabayo, ay ipahayag sa lansangan ng mga katagang, ganito ang ginagawa sa taong pinararangalan ng hari. Mahusay! Ganyan mismo ang gawin mo para kay Mardocheo. Ha? Ano? Para kay Mardocheo? At sa gayon, ang plano ni Haman ay bumagsak at ang tapat na si Mardocheo ay pinangalan. Ngunit hindi pa tapos ang laban sapagkat sa piling ng reyna, ang lahat ay mabubuhay. Esther, reyna ko, ito na ang piging na iyong inihanda. Sabihin mo na sa akin, ano ang iyong kahilingan? Kahit makalahati ng kaharian ay ibibigay ko sa iyo. Mahal na hari, hiling ko ay kaligtasan ng aking buhay at ang buhay ng aking bayan. Kami pinagpili upang lipulin, patayin at pusain. Kung kami ginawa lamang na alipin, tatanggapin ko at mananahimik lamang ako. Ngunit ito'y dapat sa iyong dangal o aking hari. Ano? At sino naman ang may lakas ng loob na gawin ito? Ang taong ito ay iyong tagapayo. Si Haman, isa siyang napakasamang tao. Mahal na reyna, mahal na hari, hindi ko ibig... Haman! Paano mo nagawa ang katampalasanan nito? Ano ang ibig sabihin nito, Haman? At ngayon aabusuin mo ba ang aking reyna? Sa harapan ko at sa aking sariling kaharian?
Mahal na hari, narito ang bitayan na ipinagawa ni Haman para kay Mardoqueo na nagligtas ng iyong buhay. Ah! Magaling! Pinaghandaan niya ang sarili niyang kamatayan. Gamitin niyan sa pagbitay kay Haman! Reyna Esther, patawarin mo ako. Iligtas mo ako. Isa lang akong alipin na mayroong hangarin. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. At nangyari si Haman na kalaban ng mga Hudyo ay ibinitay sa sariling bitayan na kanyang inihanda. At ang kapayapaan ay pansamantalang bumalik. Ngunit hindi pa tapos ang lahat sapagkat ang utos ng kamatayan ay nananatili. Oh, mahal na hari, kung ako'y makasambong ng biyaya sa iyong paningin, maawa ka at ipawalang pisa ang kasulatan ni Haman na nag-uutos na lipunin ang aking bayan. Esther, Reyna ko. Nagawa ko na ang nararamdaman. Si Haman ay binitay na. Ngunit ang utos ng akin na naisulat sa pangalan ko ay hindi na maaaring bawiin. Ngunit, narito si Mardoqueo. Siya ang hinirang kong kapalit ni Haman. At narito ang aking siksik. Sumulat kayo sa pangalan ng hari ayon sa ikabubuti ninyo at selyuhan ito ng aking siksik. Maraming salamat, mahal na hari. Sulat ninyo, ang mga Hudyo sa bawat lalawigan ay may karapatang magtipon, magtanggol, at lumaban sa kanilang mga kaaway. Walang maaaring makabot sa kanila, sapagkat ang hari mismo ang nagbigay ng kapangyarihan. At ang mga lingkod ng hari ay lumayo dala ang bagong utos. Ang takot sa mga Hudyo ay bumalot sa buong kaharian.
Martupeo ay itinaas. Ang bayan ng Diyos ay muling nagkaroon ng pag-asa. Ngunit ang araw ng kanilang pakikipaglaban ay paparating na. Mga kapatid, huwag kayong matakot. Ang utos ng hari ay nasa atin. Tayo'y may karapatang lumaban. Ngayon ay ipakita natin na ang Diyos ang ating alasan. Para sa ating bayan! Para sa ating Diyos! Nagulin natin sila! Wala nang matitirang mga Hudyo! Yun ay nawasak. Ang mga prinsipyo, mga gobernador, at lahat na nasa kapangyarihan ay tumulong sa mga Hudyo. Ngayon, tayo'y malaya na. Ang Diyos ang nagligtas sa atin mula sa tiyak na kamatayan. Dinggin nyo! Sa mga araw na ito, ating ipagdiwang taon-taon ang kapistahan ng Purim bilang alaala ng pagliligtas ng Diyos mula sa kapigatian tungo sa kagalakan. Purihin ang Diyos sapagkat kinasangkapan niya si Reyna Esther! Mabuhay ang mahal na Reyna Esther! Mabuhay si Martupeo! Sapagkat ang takot kay Martupeo ay bumalot sa kanila, at ang bayan ng Diyos ay nagdiwang ng kanilang kaligtasan. Itinatag ang Purim, isang pagdiriwang at pag-alaala ng kabutihan ng Panginoon mula noon hanggang ngayon. Sa
At si Haring Aswero ay nagpatuloy sa kanyang pamamahal. Ngunit sa lahat ng mga gawa ng kanyang kapangyarihan, higit na naging dakila ang pangalan ni Reyna Esther at Mardoqueo. Narito si Mardoqueo, ang Hudyo na naging pangalawa sa akin bilang hari. Siya ay dakila sa mga Hudyo at minamahal ng kanyang mga kababayan, sapagkat siya ay naghangad ng pawang mabuti lamang at nagsalita ng kapayapaan. At ikaw naman, Esther, aking minamahal na Reyna, hindi lamang kagandahan ang iyong pinamalas, higit sa lahat ang iyong tapang at pananampalataya. Sa pag-ibig mo sa iyong bayan at pagtitiwala sa Diyos na buhay, ay nailigtas ang marami. Mananatili kang alaala ng isang babaeng may pusong matatag at may pananampalataya sa Diyos na hindi matitinag. Sa ngalan ko bilang hari at sa buong kaharian ng Persya, ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong katapangan. Mabuhay si Mardoqueo! Mabuhay si Reyna Esther! Mabuhay ang mga hari! Diyos ng aming bayan, ikaw ay nakita. Sa likod ng pagkain, kami iyong sinagip. Tapat ang halin, walang kapantay. Sa iyo ang biyaya, buhay tagumpay. Ako'y isang babaeng mahina at ako. Ngunit ang Diyos ang nagbigay ng tapang at karunungan. Siya ang nagligtas sa kanyang bayan. Inyong tandaan, kapag ang buhay ay puno ng panganib at ang daan ay tila madilim, may Diyos na tapat na handang magligtas. Ako'y nagpapasalamat, laki na sangkapan niya ang isang babaeng tulad mo para sa kanyang kaluwalhatian. Purihin ang Diyos ng Israel. Sa Kanya ang lahat ng kapurihan at kalwalhatian.
magganap. Sister Julie, ang babaeng mangangaral. Brother Justin Calusa, ang estudyante. Brother Angelo Bustos at Brother Jeremy Española bilang mga binata. Ang mga dalaga, Sister Abby Calusa, Sister Angel Tacbat, Sister Angela Galaroza, Sister Jamel Londres, Sister Kim Calusa, Sister Rachel Cracajo, Sister Cindy Santiago, Sister Danica Tulawis, Sister Camille Verda. Ang mga hudyong lalaki, Brother Joshua Beboso, Brother Paulo Rizal, Brother Rudolph Siguan, Brother Zyrel Racajo, Brother Jen Maxel Zerda, Brother Mark Errol Briones, Brother Mark Angelo Bustos. Ang mga kaaway ng Hudyo, Brother Justin Calusa, Brother Ronald Siguan, Brother DJ CEO, Brother Akis Cabang, Brother JMCU. Ang mga babaeng Hudyo, Sister Grace Deboso, Sister Jamel Londres, Sister Joella Londres, Sister Diana de la Cruz, Sister Camille Zerda, Sister Lexi Estepa. Ang mga maharlika, pinuno at prinsipe, Brother Justin Calusa, Brother Ronald Siguan, Brother DJ Sio, Brother Akis Cabang, Brother JMCU. Ang lingkod ng hari, Brother Jonas Daking Ganon. Ang lingkod ni Hegay, Brother Vincent Hilario. Ang tagasulak ng mga tala, Brother CJ. Mga opisyal sa palasyo, Brother Joshua Comel, Brother James Rizal. Mga lingkod na tagapaypay, Sister Nicole Pabellon at Sister Angel Sibalde. Si Memukan, Brother Kim EJ Maamo. Si Zeresh, asawa ni Haman, Sister Grace Yokoto. Si Hegay, Brother Marlon Organiza. Rina Bashi, Sister Laila Garcia. Si Hari Lahasahong Suero, Brother Arnold Lakimbano. Si Haman, Brother Rafael Simao. Si Marco Teo, Brother Ron Siguan. At ang ating Reyna Esther, Sister Maricel. Ating po pinasasalamatan ng ating mga crew. For costume, Elder Jasper Sino and Elder Zima Duran. Sa ating props and backdrop,
Rosotino. Sa ating lighting, si Sister Natalia Elizabeth Bensay. Sa ating sound, music, and editors, Brother Ray Bensay, Sister Risper Ogayon, Sister Mira Flor Lakinlalum, Sister Natalia Elizabeth Bensay, Sister Cora Cobre, at Brother Ben Jeronimo. Sa ating choreographers, Brother Kim E.J. Maamo, Sister Angela Galorosa, at Sister Diana Mangalim. Ngayon din, ang ating narrator, mahal na Pastor Jun Sino. Pinapasalamatan din natin ang ating writer and director, Sister Shelani Duano. Sa kabuuan po ng aming Genesis Family Production, maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagpakilig sa aming presentasyon sa gabi nito. Praise the Lord.